everyone! Welcome to my Tarot Reading Channel, Young Sacred Space. Kumusta po sa aking mga subscribers, sa aking mga followers, sa aking mga clients from local to international? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ating gagawin ngayon ay mag-tarot divinations, mag-tarot reading po tayo sa 12 zodiac signs. So, ang unahin ko po ay ang Aries zodiac sign. Ating tingnan ang kanilang current na energy or theme, challenges, opportunities, advice card, at saka outcome. So, sa buong buwan ng October 2025 po ito ang reading na to. So, before tayo magsimula, paki-like, share, comment, at paki-subscribe sa aking channel na Young Sacred Space. At kung sino man ang interesado sa aking personal reading, nandito po sa screen ang WhatsApp number. At sa baba po sa description below ang aking WhatsApp number. So, ngayon, ipaalam ko sa mga hindi nakakaalam na hindi lang po tarot divination sa aking ginagawa. May spell casting ako, may life coaching about life self-growth development, may feng shui audit sa land formation tsaka building formation, may energy healing din ako. So, kasama na dyan ang Reiki healing. So, ngayon, simulan na po natin ang ating reading sa Aries. Welcome sa aking reading, mga Aries zodiac sign, na aking mga followers, mga subscribers, mga clients. Ito na po yung hinintay nyo. Ito ay buong buwan sa October 2025. Okay? Okay. Makita ba ang buong card? Teka muna, Okay. Nag-ano siya? Dito siya. Sabi niya, dito siya. Okay. So, ngayon, yung namayani na energy po sa Aries, sa current, ito yung current energy or theme. So, may nakita ako ditong abundance, wish fulfillment, prosperity. Ang mga Aries, dapat i-expect nyo yung period po ito ng stability at security. Yung hard work at yung practical na mga decisions are paying off now. So, may career advancement, may promotion or new opportunities na mag-align sa iyong skills. May mga nakikita po rin akong mga mature na relationships, magiging stable, committed. May mga mag-partners na prioritize nila ang security, loyalty, at trust. So ulitin ko, may mga, yung abundance, prosperity, mga ganun, stability, akong nakikita sa energy po ng buong buwan sa October 2025 para sa Aries. Ngayon, tingnan naman natin ang challenges. So, Aries, may nakikita ko sa'yo. Ang problema mo lang, Aries, ay lack of confidence sa iyong mga abilidad. At parang, dahil sa lack of confidence ka, may negative impact sa iyong mga desisyon at actions. Ang pagiging, yung walang tiwala sa iyong abilidad, walang tiwala sa iyong sarili. So, may nakikita kong internal conflict. So, ibig sabihin, yung inner turmoil, doubt, ganyan, sa iyong abilidad. May nakita ko dito siguro, may mga natanggap kang mga criticism sa paligid mo at parang nag-criticize po ito sa iyong abilidad, sa iyong trabaho, sa pagdala mo ng business, sa pagdala mo ng pamilya, ganon. So, kung ano man yung focus mo ngayong October 2025, wag mong pansinin ang iyong paligid. Wag mong dibdibin yung mga sinasabi nila. Advice ko sa'yo na maghanap ka ng time to reflect, i-address mo yung self-doubt mo, at dapat yung ma-aware ka sa yung abilidad, sa yung mga skills. Self-awareness is the key na
kung alam mo kung anong kaya mong gawin, kung ano yung mga skills mo, ikaw yung unang mag-appreciate sa iyong sarili. Kasi may kanya-kanya tayong mga skills, may kanya-kanya nga tayong mga abilidad na wala sa iba. So, yun ang in-nurture mo, yun ang i-develop mo, yun ang ipakita mo. So, wag kang matakot kasi nga kanya tayong skills. So, kung may iba man na nag-criticize sa'yo at nawalan ka ng gana, nawala yung inspiration at saka yung passion mo sa trabaho dahil nga sa paligid mo ay maraming mga nag-criticize, naging kontrabida sa'yo, ganyan. Huwag mong hayaan na sila yung manaig. Sila yung manaig sa sitwasyon mo ngayon. Kasi nga, may nakikita ako sa yung may papalapit, may abundance, prosperity, mga promotions, mga magagandang pangyayari sa yung ngayong buwan na October 2025. So, dapat mong ma-appreciate ang yung kakayahan at pagkatiwalaan mo ang yung sarili. So, stay focused. Yon. Ngayon, may nakita ko dito sa yung opportunities. So, ang opportunities mo, yun nga, 'di ba, sinasabi ko na may magandang mangyayari in the future, 'di ba? So, kailangan i-reassess mo ang iyong priorities. So, just do it your way, sabi nga. At magtiwala ka sa iyong sarili, i-let go mo yung sobrang mo ba sa material attachment, ganon. At huwag ka matakot na di mo makuha yung gusto mo ba. Just do it at follow i-follow mo yung intuition mo kung paano gawin yan. So, follow your passions and kung paano mo gawin ang isang bagay na yun bang pinaniwalaan mo na doon ka yung magtagumpay. Be positive. Kasi once na ikaw ay positive sa lahat ng bagay, itong incoming influences sa'yo na maganda, makukuha mo ang blessings, ang mga opportunities, mga promotions, or travel abroad. May nakikita akong ganito sa iyong present na yung sa incoming, ngayong buong buwang October. May nakita akong job promotions, job proposals, mga ganon, yung may hinihintay kang news about travel abroad. Darating po siya. Wag mo lang wag mong i-misalign ang iyong energy sa positive energy, positive circumstances na darating sa iyo. So, wag mong hayaan ang ibang tao na masisira, na hindi makabayan sa iyo ang mga magandang opportunities na paparating sa iyo. So, may nakita rin ako dito kung may business ka, mga new investor, ganon. So, ipakita mo sa lahat na may tiwala ka sa iyong sarili at sa universe na makukuha mo ang bagay na inaasam-asam mo. Ngayon, ang advice ng card, advice po from highest power. I-release mo ang past mo, mga memories from the past na nagbigay, na naging dahilan kaya kayong nagka-low self-esteem. Alisin mo sa isip mo at mag-invoke ka ng mga bagong energy sa iyong subconscious mind at nito paraan, i-appreciate mo, i-reassess mo yung sarili mo, i-appreciate mo kung anong skills meron ka. Wag mong yung madala ka sa iba ba na yung pag-criticize nila sa'yo, ma-embody mo, wag. Kasi nakikita ko na ikaw, Aries, majority ng Aries, may ibang kakayahan, may skills, bawat isa. Na hindi tayo magkaparihan ng skills. So, yung skills na yan na andyan sa'yo, yon ang gamitin mo. Paniwalaan mo yung sarili mo, yung intuition mo, kasi hindi ka hindi ka ma-misalign sa yung pangarap, sa yung mga kagustuhan. So, yun nga, so kung makita mo kasi ang iyong
talagang skills at ma-appreciate mo, mabigay mo yung buong potential mo to execute. Maibigay mo ang pinaka-the best mo sa mga ginagawa mo. So makikita yun ng ibang tao. So maka-attract ka na ibang tao na magtiwala sa iyo kung ikaw mismo ay magtitiwala sa iyong sarili. So ngayon, may nakikita ako dito na yung may nakikita akong may disharmony sa yung environment, sa yung pamilya, katrabaho, colleagues, mga friends, ganon, sa mga anak, kung may anak ka, o boyfriend, o asawa. Kailangan mong i-reassess ang iyong sarili again na anong relasyon, which relation are truly supportive and nurturing sa'yo. Yung iba na hindi naman nakakapagbigay sa'yo ng peace, just let it go. Yun po ang sabi ng card at yun po ang advice ng card. So, ikaw kasi Aries, may gusto kang sabihin at hindi mo masabi-sabi sa kung sino man yung yung may mga yung disharmony sa relationship. So hindi ko alam kung katrabaho mo, asawa mo, ganun. Sabihin mo kung ano yung nasa puso mo, yung totoo, sabihin mo. After that, kung yung relasyon na yan deserve mo, magstay ang relasyon na yan. Kung hindi, just let it go. Yun po ang sabi ng card. So, uulitin ko, i-recap ko, may magandang pangyayari sa'yo ngayong buong October 2025. Abundance, prosperity, stability sa lahat ng area sa iyong buhay. Sa health, sa relationship, sa career, sa finance, at saka fortune. But, kailangan mo lang na tiwala. Tiwala sa iyong sarili, tiwala sa highest power na makukuha mo ang iyong gusto at ma-resolbahan mo kung ano man ang problema mo sa mga relasyon mo, ganon. At kailangan mong magsalita, kailangan mong magpakatotoo. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aking reading na to. At God bless po sa inyong lahat.